Yung mga drivers po nila, tutulungan po ng OTC para mabigyan po sila ng trabaho doon sa mga kooperatiba nationwide na pwedeng mag-assume ng mga ruta ng hindi na-consolidate. Nasa halos 40% pa lang ng mga tradisyonal na jeep sa National Capital Region ang nakapasok sa kooperatiba o korporasyon noong December 31 deadline. Papayagan na lang makabiyahe hanggang sa January 31 ang mga tradisyonal na jeep na hindi nag-consolidate pero mai-issuehan na sila ng show cause order. Ayon sa Office of the Transportation Cooperatives, tutulong sila sa mga jeepney driver na hindi na maipapasada ang unit ng jeep. Paliwanag ni OTC Chairman Andy Ortega, ang trabaho ng kanilang opisina ay palakasin ang mga kooperatiba at tiyaking tuloy-tuloy ang pasada ng mga jeep. Iko-coordinate anya nila ang mga jeepney driver sa mga kooperatiba sa iba't ibang bahagi ng bansa para patuloy pa ring makapamasada. Si Eli Bandido, jeepney driver sa rutang Project 2 and 3 hanggang Recto, hindi nakapasok sa consolidation ang ipinapasadang jeep. Hindi daw ito tinanggap ng kooperatiba na kanilang ina-applyan dahil hindi qualified sa rutang itatalaga sa kanila. Nag-iisip na umano siya ng ibang hanap buhay sakaling hindi na talaga makapamasada. Ang biyahe namin hanggang katapusan ng January. Huliin na ito pag halimbawa binyay pa. Walang balak, parang mula ng probinsya. Si Aljen Ramos naman, nagpa-opera sa abroad ang kanyang operator kaya hindi na naasikaso ang consolidation. Batid din niya na hanggang January 31 na lang siya makakapamasada. Susubukan umano niya na makipamasada sa ibang operator. Pero kapag walang mapapasukan, ay uuwi na lang rin siya sa probinsya. Ganap na lang ng ibang hanap buhay. Ganun lang naman eh. Tsaka marami namang kakilalang driver, pwede naman ako ma-apply dun eh. Makikibiyahe. Para sa transport group na Piston, tama ang kanilang pananaw na libo-libo talagang mga tsuper dito pa lamang sa NCR ang mawawala ng hanap buhay dahil sa full implementation ng modernization program. Yun ang isang naging malaking problema sa programa na parang pinagbabangga-bangga yung isang sektor na sinasabi nga natin, kung ililipat at ililipat din lang mula doon sa traditional, ililipat doon sa mga kooperatiba, bakit na hindi na lamang nila i-maintain yung kasalukuyang kaayusan ng ating public transport? Ayon pa kay Modi Floranda, National President ng grupo, may mga kasamahan na rin sila sa ibang mga ruta sa Metro Manila ang hindi na pumasada. Pero hinikayat muna nila itong pumasada dahil may panahon pa naman sila hanggang January 31 at umaasa pa rin ang Piston na maaari pang ilabas ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa PUVMP. Mayroong mga ilang ruta na nangamba, nangamba yung ilang mga operator, pero nung paliwanagan naman natin ay bukas ay magsisibiyahin na sila bukas dahil sabi nga natin ay merong 1 month na ibinigay ang LTFRB, gamitin yung 1 month na yan para tuloy-tuloy tayo mga pag-servisyo sa ating mamamayan hanggang tayo inaantay natin yung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, susurihin pa ng board ang kabuuang datos kung ilan ang nagpa-consolidate na mga PUV. Ito ang pagbabatayan kung aling mga ruta ang may 60% consolidation rate o mas mababa pa. Sa mga ruta na 60% ang consolidation, hindi na papayagang mapalawig ang prangkisa ng mga jeepney na hindi umabot sa deadline. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.